What's up, gulaman? Alright, so panibagong video na naman. Pero ang video na ito ay doon sa ating Agi slash build. Yan. So sa ngayon wala akong food buffs, di ba? So papakita ko yung build nito at yung downside ng paggamit ng sword or dagger. So ngayon dagger yung gamit ko. Sa tingin ko kasi yung holy dagger yung may pinakamagandang stats, lalo na kung mapapastar mo siya. So, hindi ko na siya susubukang ipa-star. Antayin ko muna yung magiging reaction ng mga developers kung i-fix ba nila yung bug na to or pwede na lang nilang gawing feature ng game, di ba? So, antayin natin yon bago tayo magpa-star ng Holy Dagger. Ayan. Tapos, para sa skill build nito, di ba? Dapat mong unahin yung 60 chance, ipapa-level 10 mo. Sa Royal Guard, ang skill mo dapat, wala kang Spear Thrust kasi hindi ka gumagamit ng Spear. Ganun din sa, syempre, Battle Chant yung lalagyan mo dito para mas tanky ka, Prestige. Tapos Fearless level 5 lang para doon lang sa crit rest at crit damage reduction. Kasi kung lalagpas pa siya ng level 5, wala na siyang may dadagdag na crit rest at crit damage reduction. Yan. Tapos sa paladin skill, retribution lang, reflect shield, tapos faith, bliss, providence nilagyan ko para to sa pang PBE ko. Yan, para dun sa demon damage at reduction. Tapos level 20 divine protection para mas makunat ka sa mga devil monster at poison dark undead, di ba? Pang PvE, pwede rin pang PvP, di ba? Tapos cavalry combat, level 5 kahit di natin gagamitin, di ba? Hindi ito gumagana kapag yung 20% damage to large nito, hindi siya gumagana kapag kaya hindi ka nakasakay sa mount. Tapos auto guard at sword mastery level 9 kung gagamit ka ng sword. Yan. Kasi may mga instances na ginagamit ko minsan yung sword tulad sa mga medium monster na para hindi na ako gagamit ng precision stone. Bubulol pa. Yan. Tapos yan pa rin. Level 1 magnum break. Tapos sa aking stats, 99 strength, 99 agility, at 50 int lang. Pwede, ang hinahabol ko dito yung 240 na strength para sa star ng Holy Dagger effect. Kasi meron siyang strength effect na kailangan 240 yung strength mo. Yan, para sa additional attack. At syempre, yan pa rin yung mga equipment, no? May nabago lang na konti kasi yung Fairy in the Battle, no? Sobrang ganda niya. Yung 5% chance dito na Berserker Rage, gumagana to. Tapos magkakaroon ka ng crit damage 100%. So, hindi ka magkakaroon totally ng crit damage percentage, pero yung dahil sa iyong master skills, yung katumbas ng 100%, kung level 10 yung iyong master skills, ay 20% increase in damage for 3 seconds. Diba? So, maganda yon. Tapos, syempre, isa pang magandang card, buti na lang nakabenta, ay Greatest General. Diba? Abot ba? Kulang pa ng 1M. So, Greatest General, gagamit ako nun. Ikakabit ko sa siguro Fairy and the Battle or dito sa Novice Maid para dito sa build na to. Yan. Tapos, damage test natin, no? Sa MVP. Pero bago yan, food buffs muna. Yung food buffs, yung penetration, 6. Tapos, yung lollipop. Diba? Para lang sa damage test, maglo-lollipop pa ako. Lollipop. At saka, yan.
dalawang awakening. Tapos punta tayo sa... Sino ba binubugbog ko? Ito yung binubugbog ko ngayon eh. Baka makachamba ako ng card. No, kasi maganda yung card ng Galleon. Hit rate plus 50. Kaya siya yung ano ko. Ginugulpi ko ngayon. Oops. Yan ang gusto ko. Yan. Si Galleon, basic na basic lang siyang gulpihin. Kung di nyo pa alam kung paano. Ganito lang siya. Kailangan mo ng Earth Elemental. So, 200k lang yung attack ko dito. O yung damage ko. Diba kasi large ata. Kailangan ko ng Precision Stone pala. Yan. So, balik tayo. So, kung mapapansin nyo sa aking equipment, meron ako ditong Detoxify. At saka itong Longhorn. No? Ginagamit ko siya for Galleon. Pang tanggal ng poison. So, 236 pag naka Precision Stone, 300k. Yan. Ano siya, poison. Yan, may poison ako, diba? Kabit tayo nito. Detox. Uy, grabe. Tapos yung 270 na yun, yun yung FIB or yung Parry in the Battle pag nagpo-proc. Tsaka yung yan, 200 siya pag normal, nagpo-proc mataas. Tapos yung isa pang nagpo-proc yung damage increase na galing sa auto attack nito, 30 points. Yan, 15 seconds na nag-i-stack 3 times. Yan. Tapos namatay ako. So yun lang yung aabangan mo dito, yung poison. Pwede kang umalis. Takbuhan mo siya pag nagka-cast. Tagal naman yung casting niya. Yan o. Tapos pag tinamaan ka, switch ka lang. Tapos detox. Tapos balik. Tapos heal ka. Hindi kasi nakakabit yung battle chant ko eh. Round 3. Oops.
curious kayo sa damage ng aking tawag dito, Overbrand na spear, pakita ko sa inyo yung difference. Yan, so 900 siya pagka full buffs. Mas trip ko lang to kasi mas makunat ako. Laka. $325. Nababasag yung equipment ko ah.